station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. your radio. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Oras sa Pilipinas, alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Agosto 2026 at ika-20 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, sa BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran, Sir Palayo Dudong Humawan, sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. At ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLI BARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimen G. Sema. At also hatid sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema, number 1 nominee ng BAPA Party. Ate din sa inyo ni Dato Udin Sinsuata Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iali. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Baling Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro.
ang ating weather update, ang localized thunderstorm ang kasalukuyang nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa kapag may malakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sumikat ang araw kanina alas 5:37 ng umaga at lulubog alas 6:02 ng hapon. At ang ating temperatura ay nasa pagitan ng 34 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailey Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa ating pangunang balita, ipinamalas ng libo-libong taga-suporta kasama ang mga opisyal at membro ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang matibay na suporta sa isinagawang makasaysayang kick-off caravan ng UBGP Cotabato City Chapter. Nagsilbi ang aktibidad bilang hudyata ng paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election sa September 14. Gayon din bilang opisyal na pagsisimula ng kampanya ng nasabing partido para sa darating na halalan. Nagsimula ang karavan sa Kanto Bubong, Barangay Tamuntaga at dumaan sa National Highway patungo sa Parang Road, Husilim, Lugay-Lugay, Baguados at Pansakala. Malagapas bago nagtapos sa Cotabato City Hall. Sa kabuuan, naging maayos at mapayapa ang isinagawang caravan sa tulong ng mga kinaukulang ahensya na nagbigay ng seguridad sa buong ruta. Ayon pa sa pamunuan ng UBGP, layunin ng kanilang kampanya na isulong ang tapat na responsableng pamahala, mapanatili ang kapayapaan at higit pang mapaunlad ang Bangsamoro Region. At kaugnay ng balita, nagpahayag ng pasasalamat ang UBGP Cotabato City Chapter sa libu-libong residente at mga suporta sa kanilang pakikiisa sa nasabing kick-off caravan na isinagawa noong ika-1 sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Sa pahayag ng Cotabato City Councilor Faiz Aika Idzla, sinabi nitong hindi niya inaasahan ang lawak ng naging suporta ng mga mamayan. Anya inakala nilang maliit lamang ang magiging karavan. Ngunit naging matagumpay ito dahil sa kusang pakikiisa ng kanilang mga supporters. Dagdag pa ni Isla na nagsimula ang campaign period noong July 30. Subalit itong August 1 lamang isinagawa ang karavana bilang tugon sa kahilingan ng kanilang mga taga-suporta. Binibigyang diin ng konsihala
na bago pa man siya mahalala sa konseho ay isa na siyang membro ng Moro Islamic Liberation Front or MILF at tiniyak na mananatili siyang tapat sa kanilang pinagmulan habang patuloy na naglilingkod sa mga mamayan. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Formal nang inilunsad noong ika-1 sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan ang kandidatura ni dating Kapay Mayor at Vice Mayor Hamza Kalautu Epigauraki bilang Member of Parliament para sa District 2 ng Lanao del Sur sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP. Isinagawa ang launching sa Town Hall Center, Aisha Lilang Village, Barangay Kibulo sa Kapay, Lanao del Sur na dinaluhan ng mga taga-suporta, local leader at mga residente na nagpahayag ng kanilang suporta sa kanyang pagtakbo. Sa klaw ng District 2 ang mga bayan ng Kapay, Marantaw, Sagiran at Piagapo, Lanao del Sur. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, bit-bit ni Gauraki ang mahabang karanasan sa serbisyong publiko bilang dating alkalde at vice-alkalde ng Kapay, Lanao del Sur. Umaasa silang may pagpapatuloy ang pagsusulong ng mga programang magpapalakas sa kaunlaran, kapayapaan at magandang pamamahala sa Bangsamoro sa oras na mahalala sa Bangsamoro Parliament. Kasabay ng paglulunsad ng kanyang kandidatura ay ang panawagan sa publiko na suportahan ang kanyang pagtakbo sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naisagawa ng Bangsamoro Federalist Party traditional leaders sa sector wings ang kanilang launching at take-off meeting noong ika-1 sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Dinaluhan ng mga opisyal at traditional leader at mga membro ng partido ang nasabing pagtitipon bilang hudyat ng formal na pagsisimula ng mga programa at aktibidad ng sektor para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa isinagawang pagpupulong at tinalakay ang mahalagang layunin, direksyon at mga plano ng traditional sektor upang higit pang mapalakas ang pagkakaisa at partisipasyon ng mga traditional na leader sa pagsusulong ng kapayapaan, mabuting pamahala at kaunlaran sa Bangsamoro. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng Bangsamoro Federalist Party sa lahat ng dumalo at nagpahayag ng suporta. Kasabay ng panawagang ipagpapatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikatatagumpay ng mga layunin ng partido. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, libo-libong volunteers, community leaders, supporters at mga residente ang nakiisa sa matagumpay na isinagawang HBM Volunteers Convention Kick-Off Campaign ng District 3. Ginanap pagkahapon na araw ng Linggo bilang hudyat ng pagsisimula ng kanilang kampanya sa ilalim ng timang One HBM, One Mission, One Victory Solid District 3. Ipinakita ng mga dumalo ang matibay na pagkakaisa at suporta sa hadikain ng grupo. Ayon sa mga organizer, ang nasabing convention ay hindi lamang nagsilbing kick-off campaign, kundi naging pagpapakita rin ng sama-samang paninindigan at dedikasyon ng mga volunteers sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, tunay na autonomiya at pagpapatuloy ng Bangsamoro Peace Process. Layunin din ng programa na palakasin ang pagkakaisa
ng mamayan tungo sa isang mapayapa, maunlad at nagkakaisang mamayan. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, toner powder, toner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingile ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin magkatawang ko na babatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba parating mga balita, nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat si dating BTA Deputy Speaker at Bangsamoro Party Bapa First Nominee MP Attorney Omar Yasser Sema sa mga mamayan ng Bangsamoro dahil sa mainit na pagtanggap sa kanilang grupo sa unang araw ng kanilang house-to-house campaign. Sa panayam ng DXTC Radyo Natin na FM kahapon, ikadalawa sa buwan ng Agosto, sinabi ni Attorney Sema, naging makabuluhan ang kanilang pagbisita sa mga residente ng Barangay Poblasyon 7 or Tucananes at Chinese or Poblasyon 1 sa Cotabato City noong araw ng Sabado.
Ayon kay Attorney Sema, mas pinili nilang personal na puntahan ang bawat komunidad upang direktang marinig ang mga hinaing pangangailangan at mungkahin ng mga residente. Aniya mahalaga ang ganitong paraan ng pagkikipag-ugnayan upang may parating ang kanilang mga programa at mas mapalapit sa mga mamayan. Sa isang banda, magpapatuloy ang house-to-house campaign ng Bangsamoro Party sa iba pang mga komunidad bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa Bapa, lahat kasali. Dalawamput-pitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa General Santos City nasawi ng matagpuan ng isang call center agent na ilang araw nang iniulat na nawawala matapos madiskubre ang kaniyang bangkay sa isang liblib na lugar sa barangay Bawiing nitong noong araw ng Biyernes. Kinilala ang biktima na si Jobert Gabalio na positibo ang kinumpirma ng kanyang ina na si Bernadette Caballo. Batay sa ulat ng General Santos City Police Office, ilang araw na ang nakakalipas nang umalis ang biktima sa kanyang boarding house sa barangay Tambler. Nang hindi na ito nakauwi, agad siyang iniulat na nawawala sa mga otoridad. Araw ng Biyernes ng umaga nang matagpuan ng isang residente ang bangkay ng biktima sa barangay Bawiing o Bawing, dahilan upang rumisponde ang mga operatiba ng pulisya. Sa paunang investigasyon, sinabi ng pulisya na wala silang nakikitang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ng biktima. Isang sulat na nakalaan para sa pamilya ng biktima ang natagpuan sa tabi ng kanyang bangkay. Subalit hindi na isinapubliko ng pulisya ang nilalaman nito bilang paggalang sa kahilingan ng mga naulila. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang pangyayari sa nasabing insidente. Para sa ating panghuling balita, nasawi ang isang barangay chairman matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakilalang armado sa isang ambos na naganap sa barangay Cadiz, Carmen, Cotabato. Kahapon ng umaga, araw ng Linggo, ikadalawa sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan, kinilala ang biktima na si Arnel Buyet Aliudin, punong barangay ng barangay Cadiz. Ayon kay Lieutenant Colonel Rolly Oranza, hepe ng Carmen Municipal Police Station, sakay ng isang Mitsubishi L300 barangay service vehicle ang biktima ng pagbabarili ng mga salarin na mabilis ding tumakas matapos ang nasabing insidente. Duguan, natagpuan si Aliudin sa loob ng sasakyan at diniklarang dead on arrival. Patuloy ang masusing investigasyon ng Carmen Municipal Police Station, katuwang ang Cotabato Provincial Police Office at mga lokal na opisyal upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at maihahain ang kaukulang kaso laban sa mga ito. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ang ating radyo natin balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na matatagpuan sa May Sinsuat Avenue, Cotabato City.
At also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuata Avenue, Cotabato City at ng Bagua Lying Clinic na matatagpuan sa Kimpo, Bagua 2, Cotabato City. Hatid din sa inyo na Search at Service Center located at Don Roman Valo Street, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Muli Minister Dato Muslim Gisema at at ni Dato Udin Sinsuata Municipal Councilor Chodoro Ted Moinget at also hatid sa inyo ni former Deputy Speaker MP Attorney Omar Yasar Sema, nominee number 1 ng BAPA Party. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Agosto 2026. Ika-20 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. At bago tayo magpaalam, hello po sa ating mga avid listeners, sa ating mga viewers, tayo po ay live na napapakinggan, napapanood sa ating Facebook page. Paki-like at paki-share po ang radyo natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City. At tayo rin po ay napapakinggan sa pamagitan ng ating website, ang radyo natin radyonatinfm.com/Cotabato at sa dial sa inyong mga radyo ang 95.9 FM. At hello po kay Ma'am Simbay Adam. Salam, good morning. Watching from Takurong City. Sukran Idol. Hello to you, Ma'am Simbay Adam. At salamat po sa always pakikinig at panonood. At dyan po sa may Lugay-Lugay area to Kakanuray Daudasan. To Udasan family and Lumna family. At of course, kay Babu Limbo. To all Mindo family dyan sa Maya Bubong area. At batiin din po natin, batiin natin ang ating mga masigasiga na mga kapulisan na patuloy ang kanilang pag-checkpoint sa iba't ibang lugar dito po sa Maya Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. At mahigpit din po ang pinapatupad ang COMELEC checkpoint. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Norisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudung Humawan, sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo.